Magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga pala ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Ako si Binibining Crystal Canayon. Maaari niyo akong tawagin Ma'am Chris. Bago natin simulan ang ating formal na talakayan ay maaari bang punong tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Maaari mo bang bangunahan ang ating panalangin, Ginoo? Maraming salamat, Ginoo. Bago umupo ay pakiayos ang hanay ng mga upuan at umupo ng maayos. Bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan ay mainihanda ko ritong layunin na nais kong matamo ninyo pagkatapos ng ating klase. Narito ang ating layunin. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Natutukoy ang kahulugan at uri ng pangatnig. B. Napapahalagahan ang mga paggamit ng pangatnig sa isang pangungusap. C. Nakakabuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng pangatnig. Ngayon ay mainihanda akong panimulaang gawain para sa pagkaklas ng ating aralin. Bago yan ay narito ang ating panuto. Kaya niyo bang basahin ang panuto, class? Maraming salamat. Naman, sino ang makapagbibigay ng pangusap gamit ang larawan at katagang nasa kahon sa tabi ng larawan? Ginoo, maaari ka bang magbigay ng pangusap? Ang bunsong lalaki ay naguhugas habang kanyang ate ay nagluluto. Magaling, bigyan siya ng 3 baksak. Pangusap naman, Ginoo, maaari ka bang magbigay ng pangusap? Gustong maglaro ni Ana, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ate. Magaling, bigyan siya ng 3 baksak. Ngayon naman, sino ang makapagbibigay ng pangusap gamit ang larawan at katagang nasa kahon sa tabi ng larawan sa ikatlo? Ikaw, Binibini, maaari ka bang magbigay ng pangusap gamit ang larawan at katagang nasa kahon sa tabi ng larawan? Magaling, bigyan siya ng 3 baksak. Yan ba ay may hinuna na kayo sa ating magiging paksa? Tama! Balikan muna natin ang ating naging gawain. Pansinin ba ninyo ang mga salitang nasa kahon? Basahin natin lahat ang mga salitang nasa kahon. Habang, ngunit, kaya. Anong napansin niyo sa mga salitang ito? Magaling! Ano pa? Tumpak! Kaya ang ating magiging diskusyon ngayon ay patungkol sa pangatnig. Ngayon, bago tayo datapos sa ating formal na talakayan, ay may hinanda ko ditong gawain na kung saan magtatawag lamang ako ng mga mag-aaral na upang pumunta sa harap at sagutin. Pero bago ang lahat, narito ang ating panuto. Maaari niyo bang basahin, class? Maraming salamat, class. Maraming salamat sa inyo, class, at alamin natin mamaya kung ang kanilang mga sagot ba ay tama. Ngunit bago yan, bigyan muna natin sila ng very good clap. Paano nga ba ang very good clap? Ganito lamang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ngayon, gawin natin at bigyan natin sila ng very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating paksa. Ano nga ba ang pangatnig? Ito ay ang mga salitang grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkaugnay-ugnay sa isang salita o kaisipan sa isa pang kaisipan. Ano nga ba ang pangatnig? Ito ay ang katagang salita o grupo kung saan ang mga salitang magpapakita ng pagkaugnay-ugnay sa isang salita o kaisipan sa isa pang kaisipan. Naintindihan ba? Maaari niyo ba kung bigyan ng isang halimbawa ng pangatnig? Tama! Magaling, tama. Ang mga halimbawa nyo ay mga
ay tama. Magaling class, ang mga ibinigay niyong mga halimbawa ay mga tama. Kagaya ng, at, ni, ngunit kapag ito ay mga pangatnik. Magaling class. Ngayon naman class ay dumako tayo sa iba't ibang uri ng pangatnik. Ngayon class, dumako naman tayo sa unang uri ng pangatnik. Ito ay ang pamukod. Ano nga bang pamukod? Ang pamukod ay ginagamit ito sa pagbubukod o sa pagtatangi. Gaya ng o, ni, maging, at saman. Mayroon akong halimbawa dito, Ginoo. Maaari mo bang basahin? Maraming salamat, Ginoo. Binibini, mula sa halimbawa na ito, maaari mo bang sabihin alin dito ang pamukod na ginamitan ng pagbubukod o ng pagtatangi? Ding binibini, ito ay ang o. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang uri ng pangatnik. Ito ay ang panubali. Ano nga ba ang panubali? Ang panubali ay nagsasabi ito ng pag-aalinlangan. Ito ng pag-aalinlangan. Gaya ng kung, kapag, pag, sakali. At mayroon akong halimbawa dito. Maaari mo bang basahin, Binibini? Maraming salamat, Binibini. Ginoo, mula sa halimbawa, alin dito ang panubali? Magaling. Maraming salamat, Ginoo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong uri ng pangatnik. Ito ay ang paninsay. Ano nga ba ang paninsay? Ito ay kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Naintindihan ba, class? At mayroon akong halimbawa dito. Maaari mo bang basahin, Binibini? Maraming salamat, Binibini. Naman class ay dumako tayo sa ikaapat na uri ng pangatnik. Ito ay ang pananhi. Ano nga ba ang pananhi? Ang pananhi ay nagbibigay ito ng dahilan o katwiran para sa pagganap ng kilos. Naintindihan ba, class? Mga ito ay ang dahil sa, sapagkat, at mangyari. May halimbawa ko, class, dito. Maaari mo bang basahin, Ginoo? Maraming salamat, Ginoo. Mula sa inyong binasag sa halimbawa na ito, alin dito ang pananhi? Maaari mo bang sabihin, Binibini? Magaling, Binibini. Class, ay dumako tayo sa ikalimang uri ng pangatnik. Ito ay ang panapos. Ano nga ba ang panapos? Ang panapos ay ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang nabanggit. Kagaya ng upang sa lahat ng ito sa di kawasak, sa wakas at sa bagay na ito. Mayroon akong halimbawa ng panapos dito. Binibini, maaari mo bang basahin? Maraming salamat, Binibini. Ginoo, mula sa halimbawa na ito, alin dito ang panapos? Magaling, Ginoo. Class, ay dumako tayo sa ika-anim na uri ng pangatnik. Ito ay ang panapos. Ano nga ba ang panapos? Ang panapos ay ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang nabanggit. Kagaya ng upang sa lahat, ay dumako tayo sa ika-anim na uri ng pangatnik. Ito ay ang panlinaw. Ano nga bang panlinaw? Ang panlinaw ay ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang nabanggit. May halimbawa ako rito, class. Ginoo, maaari mo bang basahin ang halimbawa? Maraming salamat, Ginoo. Yan ngayon, class. Ngayon, Binibini, maaari mo bang tukuyin sa pangungusap na ito kung alin ang panlinaw? Magaling, Binibini.
Ngayon naman ay dumako tayo sa ikapitong uri ng pangatnik. Ito ay ang panimbang. Ano nga ba ang panimbang? Ang panimbang ay ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan. Kagaya ng at, saka, pati, kaya, at anupat. Narito ang isang halimbawa ng panimbang. Ginoo, maaari mo bang basahin? Maraming salamat, Ginoo. Naintindihan niyo ba, class? At ngayon, dumako naman tayo sa ikawalong uri ng pangatnik. Ito ay ang pamamanggit. Ano nga bang pamamanggit? Ito ay kumagaya o nagsasabi lamang. Kagaya ng ito ay gumagaya o nagsasabi lamang tulad ng daw, raw, sa, ganang, akin, o di umano. Narito ang isang halimbawa ng pamamanggit. Maaari mo bang basahin, Binibini? Maraming salamat, Binibini. Ginoo, mula sa halimbawa na ito, maaari mo bang tukuyin kung saan ang pamamanggit dito? Magaling, Ginoo. Tayo sa ikasyam na uri ng pangatnik. Ito ay ang panulat. Ano nga ba ang panulat? Ang panulat ay gumagaya o nagsasabi lamang tulad ng kung sino, kung ano, siya rin, kung gaano. At may halimbawa tayo rito ng panulat. Binibini, maaari mo bang basahin ang ating halimbawa? Maraming salamat, Binibini. Ginoo, mula sa halimbawa nito, maaari mo bang tukuyin kung alin rito ang panulat? Magaling, Ginoo. Naintindihan ba, class? Ngayon, class, ako ay magtatanong kung talagang bang may naintindihan kayo sa ating paksang tinalakay. May inihanda ko rito mga tanong at tatawag lamang ako ng mga mag-aaral na siyang sasagot sa aking mga katanungan. Naintindihan ba? Ngayon, class, may inihanda ako rito na 3 pintuan na kung saan pipili lamang kayo. Mayroon itong 2 katanungan at 1 ligtas. Naintindihan ba, class? Magaling kung ganon. Batid ko nang may naintindihan. Yun na ang ating tinilakay. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito ang magsisilbing pangkat 1 at ito naman ang pangkat 2. Binibini, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat, Binibini. Isulat ito sa Manila paper at pipili lamang kayo ng isang representante upang ipaliwanag ang iyong ginawa na Venn diagram. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Maaari na kayo magsimula. Ngayon, pangkat 1, maaari nyo nang representa ang inyong ginawa. Magaling, pangkat 1, bigyan sila ng isang masigabong palakpakan. Ngayon naman, pangkat 2, maaari nyo nang ipresenta ang inyong ginawa. Magaling, magbigyan natin ng masigabong palakpakan ang pangkat 2. Batid ko nang alam nyo ng ating natalakay. Ngayon, sa ating huling gawain ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pero bago ang lahat, narito ang ating panuto. Maaari nyo bang basahin, class? Maraming salamat. Malinaw bang ating panuto, class? Kung ganon ay maaari na kayong magsimula at pipili lamang kayo ng isang representante upang ibahagi ang inyong ginawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. At narito ang ating pamantayan.
Ngayon, class, tunay nga yung nabatid ninyo ang ating natalakay ngayong araw. Kaya bigyan ng masigapong palakpakan ang inyong mga sarili. Class, kumuha ng isang kalahating papel at magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Binibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutin ang mga katanungan. Naintindihan ba? At maaari niyong basahin ng tahimik ang ating panuto. Para sa inyong takdang aralin ay nais kong isulat ninyo ito sa inyong mga kwaderno at sagutin ito sa inyong mga bahay. Maaari bang tumayo ang lahat? Class, paalam hanggang sa ating susunod na pagkikita. Muli ako si Binibining Crystal R. Canayon, ang inyong guro.